Alam nyo ba? Oh, hindi pa, malamang, hindi ko pa kwento eh. Sasabihin ko na, ganito po kasi ang kwento. Marami pong iba't ibang civil groups na nag-file ng complaint laban kay Sara Duterte sa kanyang impeachment. So ngayon, yung pinasa po nilang impeachment complaint, nagkamali lang. Yung pinasa po nilang impeachment complaint laban kay Sara Duterte, pinoprocess pa lang. So ngayon, saan ba mapupunta yon? Dalawa po ang papatunguhan ng impeachment complaint na yon. Mapupunta po yun sa Senado at sa House of Representatives or sa madaling salita, sa Kongreso. Ngayon, kapag yung impeachment complaint na yon, pag narating sa Senado, ilan ang senador sa Pilipinas? 24. Yung 24 ka senador, kapag mag-okay doon, 12, 50-50 na. Ngayon, ilan ba ang congressman sa Pilipinas? 300 plus, sabihin natin, 390. Yung 390 na yun, kung 180 ay mag-okay doon, na i-impeach si Sara, at 12 sa 24 ka senador ay mag-okay na i-impeach si Sara, talaga pong tagilid po talaga si Inday Pusit. Talagang matatanggal po siya bilang Vice President ng Pilipinas. Ngayon, ang tanong, Ken, kapag sakali na matanggal si Sara bilang Vice President ng Pilipinas, ano pong mangyari sa kanya? Malamang kapag natanggal po siya, wala na siyang power. Hindi na po siya ang Vice President. Ngayon, kapag natanggal si Sara, ano pong mangyayari sa kanya? Pwede pa po ba siyang tatakbo? Wala na po siyang karapatang tumakbo kahit sa anong posisyon sa gobyerno. Kasi alam niyo po kung bakit. Tinanggal po siya eh. Binutuhan po siya ng Senado at Kongreso at tatanggalin po siya. So once pag natanggal siya, impeach, mawala ng power, may possibility pang makulong at matuloy-tuloy ang kanyang mga kasong kinakaharap. So ngayon, may possibility pa ba siya o pwede pa siyang tumakbo? Sa politics, wala na po. Maliban na lang kung si Pangulong Bongbong Marcos bigyan siya ng pardon. Pag binigyan siya ng pardon, may karapatan pa siyang tumakbo. Diba? MC Benzel, huwag kang magsabing bobo kasi kalahi nyo lang ang bobo. Huwag kang tanga. Diba? O, kasi pag ako pa naman magmura sa yung buwa ka ng ina mo, ang pangit ng lahi mo, mamatay ka na. O, masakit. O, kapag natanggal si Sara Duterte bilang Vice President ng Pilipinas, wala ng kawatan. O, natanggal na eh. Ngayon, pag natanggal siya, wala na siyang karapatang tumakbo or kahit anumang posisyon sa politiko. Maliban na lang kung bigyan siya ng pardon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, kung ako ba si Bongbong Marcos na ipapapatay ni Sara, magbigay pa ba ako ng pardon? Di na. Diba? Ikaw ba naman sabihang, putang ina mo, Bongbong Marcos, Sara Araneta Marcos. Sara, Lisa pala. Binaliktad ko lang. Gusto ko kasing murahin si Sara eh. Putang ina mo, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez. Naalala mo ba, Lisa Marcos? Putang ina mo, diba? Ganon. So ngayon, sa tingin mo, si BBM, bibigyan pa niya ng pardon si Sara? Malamang sa maramang hindi na. Diba? So ngayon, sino ba ang presidente na na-impeach noon? Si Erap. Si Erap po, na-impeach, binigyan ng pardon, nakatakbo muli bilang mayor ng Maynila. Sa ngayon, hindi na yata tumakbo si Erap, ugod-ugod na, ngungo na eh. Hindi na maintindihan mga sinasabi eh. Mga marireño, kumusta po kayo? Kapag ako ang beroro ninyo, ihahagis ko yung basura, susundin ko si Sipurn, mga manireño. Diba? Ganun na si Erap, kaya hindi na tumakbo. Ngungo na eh. Kaya si Sara, kapag na-impeach, malamang sa malamang, bawal na siya pumasok sa politika. Ngayon ang tanong, kapag natanggal ba si Sara Duterte bilang Vice President in the Republic of the Philippines, sinong papalit sa kanya? Tatlong klase po ang pwedeng papalit kay Sara. Either ang pinakaunang senador o number 1 senador sa Pilipinas, Ruben Padilla. Pangalawa, pwede rin ang papalit sa kanya ang Senate President na si Chis Escudero. Or pangatlo, ang House of Representative or House Speaker, Martin Romualdez. Tatlo lang. At pang-apat, pwedeng si BBM ang mamili kung sinong gusto niyang maging Vice President. Yun po yun. Kapag si Sara Duterte ay natanggal bilang Vice President ng Pilipinas,
may karapatang mamili si Bongbong Marcos kung sino ang gusto niyang ipalit na Vice President ng Pilipinas at bubutuhan ito ng Kongreso at Senado. Or else, ipapalit si number 1 Senador Robin Padilla or di kaya si Senate President Chis Escudero or di kaya si House Speaker Martin Romualdez ng House of Representatives. Yon po yon. Ordinary Google account, abogado ka ba? Tanga ka. Una pa lang sa sinabi ko sa live, hindi ako abogado, pero nanonood ako sa mga sinasabi ng abogado. Wag tanga. Di ba? Palibasa kasi manonood ka, yung nasa kalagitnaan na tayo ng pagyaw-yaw eh. Mag-rewind ka. Di ba? Oo. Jun Pipito, puro kabaha. Tangina mo, Davao lang naman binabaha. Hahanapin mo ko, Boy Tots, wala akong pakialam sa pangit ng pangalan mo. Di ba? Oo. Kaya yun po ang katunayan at kadahilanan. Napaka-imposible po na si Sara Duterte ay ang lahat ng nag-complaint ng mga civil groups. Isa na si Laila de Lima, apo ni dating Benigno Aquino Jr., nag-file po ng impeachment complaint laban kay Sara. Kaya napaka-imposible na yung mga nagpa-file ng impeachment laban kay Sara, hindi tatalab yun. Napakadami po nila. Napaka-imposible na talaga yan. Gaano po ka-powerful si Sara Duterte kung ang mga nag-file ng impeachment complaint laban sa kanya ay hindi tatalab yun. Naku, magpapatuli talaga ako gamit tsenso kapag hindi tumalab yung file na impeachment complaint laban sa kanya. At napaka-imposible, 2 weeks from now, hindi papasok sa Senado at sa Kongreso yun. Oo. Yun nga lang, ano ba ang consequences ng pag-file ng impeachment complaint? Malamang sa malamang maapektuhan po ang ekonomiya ng Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Lahat po ng mga mambabatas, lahat po ng mga government official, medyo mabisi na po sa usaping impeachment complaint. Hindi na po matutukan ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaya medyo hihina po ang ating ekonomiya kung sakaling tatalab man ang impeachment laban kay Sara. Yun po ang aking reaksyon ha. Once na tuloy-tuloy na yung impeachment na yan, ang ekonomiya ng Pilipinas ay maaapektuhan. Totoo yan. Kasi alam nyo kung bakit? Lahat na lang ng tao nagpo-focus na sa impeachment ni Sara eh. Oo, ay nako Ma'am Lens. Maraming salamat sa yung 10 euros super sticker. Thank you so much. Diba? Maraming salamat sa aking nagmamahal sa akin na nasa Europa, si Ma'am Lens. Thank you so much po. Oo. Taong bayan ang may gusto kay BP Sara Duterte. Salbasyon, ikaw lang may gusto nun, ako ayaw. Diba? Paano mo nasabing taong bayan? Hindi nga kayo umabot 1,000 dyan sa EDSA. Diba? Kaya isa lang ang masasabi ko sa inyo mga kababayan. Walang saysay ang 32 million na boto ni Sara kung ang senador at congressman ang magdesisyon kung ipagpatuloy ba nila ang posisyon ni Sara or tatanggalin na siya. Nasa kamay ng 300 plus na congressman at 24 ka senador. Wala pong kinalaman yung 32 million na botante dyan. Kapag pina-impeach si Sara, walang kwenta ang 32 million na botante sa kanya. 24 ka senador at 300 plus na congressman lang ang magdesisyon yan. So, eto na nga. Maganda yung ating pag-uusapan ngayon na medyo malaking impact po ito sa ating bansang Pilipinas, yung kaguluhan ngayon sa Philippine politics. Actually, magandang balita ito, magandang ito yung ating sasabihin is opinion ko lang po ito. Hindi man po ako abogado, pero nanonood po ako sa mga sinasabi ng abogado. Actually, lahat naman ng abogado iba-ibang opinion, iba-ibang analyze, iba-ibang analisa, at iba't ibang sinasabi, no? Pero itong sinasabi ko ay talaga namang may laman, di ba? So wala pa namang 5 minutes, comment po kayo dyan. John Sanchez, gandang gabi po. Ma'am Rosario Vicen, may galab shoutout. Ma'am Susan Vergara, Ma'am Nanay Nita Cortez, Ma'am Amelita Puso, ayun. Papakulong daw ng mga vlogger. Sir Ken, papakulong daw ng mga vlogger. Sino Tita Nida Pimentel? Pagkakaalam ko, mga vlogger ng DDS, tinutugis ng NBI. Ay naku, buti na lang hindi ako DDS vlogger. Buti na lang hindi ako DDS vlogger. Hindi ako tinutukhang. Hinahanap ng NBI.
Eto na. Ay, nako, Diyos mio, Marimar, anak ni Jesus. Hindi ko alam sinong kumadrona. Ma'am Alicia, hello po, good evening sa inyo dyan sa Pilipinas. Ma'am Alicia, hello po. Ma'am Arlene Merliano ng Marikina. Ma'am Raquel Borromeo, may kalab, shoutout. Nako, maganda yung ating pag-uusapan. Wala pang 5 minutes, so comment po kayo para ma-shoutout. Sa mga hindi ko po ma-shoutout, at malamang hindi po kayo yun supporter, mga basher po kayo pag hindi kayo na-shoutout. Diba? So comment, like, share, and subscribe. Magpapadami po tayo. DDS, mga vlogger, ipapakulong. Nako. Buti na lang hindi ako DDS vlogger. Oo, kasi kung nagkataon DDS vlogger ako, nako, ititikloin ako ng NBI. Oo, nako. Dapat kumain ka dyan ng piatos. Kaya nga, Ma'am Rosario Bisin, walang piatos, mahal wala ko pambili Leo Versosa, hello po. Ay, Sir Leo Versosa, kaano-ano mo si Sam Versosa? Oo, nangungulilat sa survey ng Maynila bilang mayoral candidates. May galab shoutout sa inyong lahat. Nako, pasensya po kayo, medyo maaga-aga po ating live ngayon. Dapat talaga mga sinungaling sabi ni Sir Arnel Fernandez. Kaya nga wala. Kung ako, kahit naman ako, Sir Leo Versosa, hindi ko talaga ang sasabihin kamag-anak ko yan. Bakit? Hindi naman ako scammer Madadamay pa tayo. Titay Vlogs dyan sa Canada. Mega love shoutout. Nako. Sa mga taga-Canada, wala na bang snow dyan? Padalhan nyo naman kami ng snow. Isabel Sino, hello po sa iyo dyan, ma'am. Sir Anel Fernandez, hello po. Ma'am Shirley Larida, good evening, Sir Kent at BB Kenzo. Mega love shoutout din Palaboy. Nako. Mga basher, pasok kayo sa live ni Sir Kent. Fuck you kayong lahat sa earth, sabi ni Ma'am Amelita Puso. Mami Bel Jobson, Ma'am Susan Vergara. Naku, maraming salamat. Love sa iyo, Ma'am Susan. Oy, support BP Sara. Naku, hindi na ako sa supporter ni BP Sara. Oy, putangin na mo, Mongbong Marcos. Lisa Aranita Marcos. Martin Romualdez. Putangin na mo. Di ba sabi ni Sara yon? Ginaya ko lang. Sana makulong rin si... Nako, ayaw ko pangalanan yung mga pangalan, Ma'am Alicia, kasi mga kaibigan ko yan. Mga kaibigan ko yan, pero wala naman akong pakialam sa kanila. Actually, marami po akong kaibigang vlogger ng DDS. Hindi po ako nangingialam sa vlog nila, basta wag nila akong pakialaman. Yun lang, mag-vlog sila ng vlog nila, mag-vlog ako ng vlog ko. Wag nila akong pakialaman. Diba? Ma'am Arlene Merliano ng Marikina, Nanay Nita Cortez, ayun, maraming salamat po. So eto na nga, sabi ni Sugar, hello po. Hello po sa inyong lahat. Alas 8 na. 6 and 32 seconds na tayo. 6 minutes na. So eto na ang start ng live natin ngayon.